tayo sa series natin, which is, o di ba hindi nyo alam, di ba? Ano ba to? Gospel Journey. Ayan. So, anong book ng Bible yung dinidiscuss natin? Romans. Ayan. Romans. Istorbo. Okay, Romans. At anong chapter na tayo? Review lang. Anong chapter na tayo? Wow! 8! 9. Sinong 7? Yon, isa. 8. 9. Babalik ata tayo sa chapter 1, ha? Okay? Chapter 9 na tayo, mga kapatid. Chapter 9 na tayo. So, itutuloy natin yung gospel journey natin. Nawawala pa rin kayo, ha? So, ngayong Sunday ay chapter 9 na tayo. Hindi ko alam kung paano nagkataon, pero ang topic natin, it's all about Romans. Siyempre Romans. Romans chapter 9 verse 1 to 5, babasahin natin mamaya. Pero sino na nasubukan dito? Yung nagmahal. Sino nagmamahal ngayon? Napaka-bitter nyo. Nagmamahal. Hindi ko sinabing boyfriend. Basta nagmamahal. Sino nagmamahal dito? Ayan. Tayong lahat. Yung nasaktan na. Nasaktan. Ayaw pa rin. Okay. Yung nagmamahal ngayon at the same time nasasaktan. Sino yan? Meron ba? Nako, kapatid, mag-uusap tayo. Parang hindi ata yan. Okay, so ang topic natin ngayon, guys, kahit nakatatapos lang ng Valentine's Day, it's all about brokenness, broken-hearted. Yung poster natin ay it's the value of it's a value of heartache. Ayan, meron bang kahalagahan yung puso kong nasaktan? 'Di ba? Nasaktan na nga ako, may value pa ba 'yon? Para gano'n. So, ang title natin ay Be Broken-Hearted. As Christians, we need to be broken-hearted. Tanungin mo nga sa katabi mo, broken-hearted ka ba? As a Christian. Okay? Simulan natin, there is a story na sa isang church. Okay? Sa isang church. Gusto ko lang kayong gisingin ano bang nangyayari sa loob ng church. Sa church daw, sa isang church, may isang bisita at nagtanong. Sabi niya, eto bang pastor nyo ay bago lang? Sabi niya, hindi. Oo, bago lang yan. So, narinig ko kasi na yung pastor nyo noon ay pinaalis. Ayan, pinaalis. Okay? So, kaya ng member na paalisin yung pastor, mga guys. Okay? So, wag na nating ikalkal yun. Basta pinaalis sila. Sabi niya, ano bang nangyayari? Ano bang sinabi nung pastor nyo? Bakit nyo siya pinaalis? Yung lumang pastor. Sabi niya kasi ay pupunta kami sa hell. Ang diretso namin ay sa hell. Yun yung preaching niya. At parang makikita mo sa mukha niya na ang saya-saya niya. So, hindi namin nagustuhan kaya pinalayas namin. Yung bago niyong pastor, anong sinasabi niya about sa hell? Ganon din. Papunta daw kami sa hell, pero nakikita mo sa mukha niya na malungkot siya. Malungkot ang pastor na yan. Anong pagkaiba, mga kapatid? Anong pagkaiba ng dalawang pastor? Yung una, masaya siya, pero yung pangalawa, nasasaktan siya na makita, sabihin ng mga kapatid niya ay papunta sa hell. And this is yung gustong iparating sa atin ni Apostle Paul. In Romans chapter 9, verse 1 to 5, ito yung mababasa natin. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Okay? Nasa screen. Sabi niya, with Christ as my witness, I speak with utter truthfulness. My conscience and the Holy Spirit confirm it. My heart is filled with bitter sorrow and unending grief for my people, my Jewish brothers and sisters,
I would be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. So nakita natin, broken-hearted si Apostle Paul dahil sa mga brothers and sisters niya, sa mga pinagkagagawa nila. They are the people of Israel chosen to be God's adopted children. God revealed His glory to them. He made covenants with them and gave them His law. He gave them the privilege of worshiping Him and receiving His wonderful promise. Abraham, Isaac, and Jacob are their ancestor, and Christ Himself was an Israelite as far as human nature is concerned. And He is God, the one who rules forever, everything, and is worthy of eternal praise. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Sana, Panginoon, ay baguhin kami nito. In Jesus' name we pray. Amen. Sa nabasa natin, it reveals kung ano yung nasa puso ni Apostle Paul. Nasa puso sana ng bawat isa sa atin as Christians, as follower of Christ. At ito yung nasa puso ni Apostle Paul. What does it take to win lost people for Christ? What does it take to win lost people for Christ? Nasagi na ba sa isipan nyo itong bagay na to? Anong kailangan kong gawin para masave ko yung kaibigan ko, yung family ko, yung mga tao nakapaligid sa akin, to win them for Christ? Nasagi na ba sa isipan nyo yun? What does it take to win lost people to Christ? At kay Apostle Paul, sabi niya, to win them, you need to be broken-hearted. Kung babasahin natin ulit yung verse natin kanina, makita natin na malungkot. Di ba? Nasasaktan si Apostle Paul sa kanyang mga sinasabi. And ito yung bagay to win lost people for Christ. To be broken-hearted. Ang tanong, ano yung pwedeng mag-break sa puso natin as Christians para ma-win natin ang mga tao for Christ? Sa verse 1 to 5, makikita natin. So, isa-isahin natin yung mga bagay na yun. So, 5 verse, 5 bagay that will break our heart para mawin natin ang mga tao for Christ. Are you ready? Ready na ba kayo mag-experience ng broken heart? Kagagaling, yan. So, iba to. May value to. Okay? May value to. Okay? Number one na magbe-break ng puso natin is, number 1 is sincerity. Sincerity yung katotohanan. Sabi nga nila, truth hurts. Truth hurts. In verse 1, si Paul in-emphasize niya yung sincerity niya, yung truthfulness niya. Diba? Sabi niya, in the presence of Christ and the confirmation of the Holy Spirit. Sa isang verse makikita natin, sabi niya, sa presensya ng Panginoon at sa confirmation ng Holy Spirit, sinasabi ko tong bagay na to, ito ang katotohanan. Diba? Nung mga bata tayo, naalala nyo pa ba yung mga sinasabi natin, Pexman, cross my heart. Ano ba? Naalala nyo? O yung time ko lang na yon? Hindi. Di ba, Kuya Verts, meron tayo sinasabi nun? Sir, di ba? Ano yung sinasabi nyo? Sino ba yung kabatch ko dito? Di ba? Pexman, cross my heart, mamatay man. Mga ganun-ganun kami nun eh. Pag may sinasabi kaming, may pinapromise kami nun. Parang ganun yung sinasabi ni Apostle Paul nun. Pexman, cross my heart in the presence of Christ and the confirmation of the Holy Spirit. Bago ko sasabihin itong mga bagay na to, alamin nyo muna na totoo ang nasa puso ko. Paul is saying that yung hard things na sinasabi niya kung babasahin natin ulit yung chapter 1 ng Romans, ang bibigat eh. Diba? These are hard truth. Pinag-usapan ba naman yan? Immorality, sin, mga ganon. Diba? Those are hard
things na sasabihin natin sa mga tao na nakapaligid sa atin. Pero it is not hate, but really, Paul is concerned at nabiburden siya sa sitwasyon ng mga brothers and sisters niya. Sincerity. We live in a day na yung mga tao gustong-gusto na magsabi, makapakinig ng mga nice things. Tama? Pagpupunta tayo sa church, di ba, pag nakaparinig tayo ng nice things para sa atin, ang akala natin, we are #loved. Di ba? We are #belong. Naiintindihan nila kami. Naiintindihan nila yung mga sitwasyon namin. Pero alamin natin, guys, na hindi lahat ng masarap pakinggan ay tama. At ang tama ay hindi laging masarap pakinggan. Tama? Tulog na ata kayo. Verse 1 pa lang, Tama? Hindi lahat ng tama, masarap pakinggan. Okay? Minsan, pagmamahal din yung pagpuna sa mali. Pero masakit yun. It will hurt you and it will hurt yung people. Manindigan sa tama kahit na mag-isa ka na. Kahit na masasaktan ka. Pagmamahal din yun. Pero hindi masarap pakinggan. Pero it's yung sincerity. Diba? It's never easy for any of us to receive a hard truth. Yung katotohanan. No matter how necessary it may be to hear it, kahit gaano ka-importante yung sinasabi natin, yung tama. Pero hindi natin minsan matanggap. But there is a much better chance of hearing if it is done by love. Kay Paul, mahal niya yung mga brothers and sisters niya, yung mga Jews. Pero hindi niya tinago yung katotohanan, yung mga mali nila, yung mga pinaggagawa nila, yung mga kasalanan nila. Hindi niya tinago yun. He gave them, yung sinasabi natin, tough love. Tough love. But it is still a love. Pagmamahal pa rin yun. He gave them hard truth. But it's not harshly done. Diba? If you are sincere with your love with others, you'd be willing talaga, mga kapatid, ng broken heart. Diba? If you are willing, diba? Truth hurts, sabi nga natin, because you might be rejected in telling them the truth. As Christians, marireject tayo pag sinasabi natin yung mga katotohanan. Maraming marireject. But the truth is, it will hurt them too. It will hurt them too. Pero kung ito, yung bagay, and if this is what it takes to win them for Christ, so be it. Masaktan ka na. Masaktan na sila. At least it is done by love and motivated by God's love. Okay? Sincere. Si Apostle Paul, sincere sa kanyang pagmamahal. Sincere. Sincerity will break our heart. Number 1. Number 2 is sorrow. Siyempre, malungkot ka na nga. Di ba? Siyempre, ma-heartbroken ka. Sabi niya sa Romans 9 verse 2, my heart is filled with bitter sorrow. Yan, bitter na nga, sorrow pa. And unending grief. Unending grief. Si Jesus noon, nakita niya yung mga tao. At sabi niya, parang lahat sila ay lost, lahat sila ay hurting, like a sheep without a shepherd. And he felt this compassion for them. Yung compassion pala na yun is parang nalungkot din siya. May sorrow na naramdaman si Jesus Christ. Alam nyo yung feeling na pag nakakarinig ka ng shocking news, di ba? Nakarinig ka ng ganun, yung feeling na hindi ka makakain. Di ba? Naranasan nyo na hindi ka makakain dahil sa news na yun, hindi ka makatulog. Makakain, di makatulog. Ayaw mo nang mangarap. Ayaw mo nang manalangin. Sasaktan sa damdamin. Naranasan nyo na yun? Ba, yun yung nararamdaman ni Paul dito. Deep sorrow.
Pero it's a compassion. Malungkot siya dahil at the same time, mahal niya sila dahil sa kanilang ginagawa. That's the kind of deep compassion Jesus had. It's what Paul is experiencing sa verse na to. A profound sorrow that doesn't go out. Hindi yung hindi naaalis sa kanyang puso. Diba? It's sorrow. So naramdaman na ba natin yung compassion na yun, yung love na yun for the lost people? Naisip na ba natin sila? Meron ba tayong kalungkutan pag nakikita natin ang mga tao na hindi pa na-save for Christ? Or wala lang. Diba? Ito, question. What is our mission and vision dito sa Encounter? Paki-recite nga natin. Matagal na natin hindi ginagawa to, di ba? What is our mission and our vision? Focus lang sa akin, huwag kayong tatalikod. Para lang daya. 1, 2, 3, go! Wait. Lagyan natin ng puso. Lagyan natin ng puso. Okay? Lakasan naman natin. Nakakaya naman sa bisita natin. Ano ba yan? Parang 1, 2, 3, go! Yan. O, isa pa. 1, 2, 3, go! Yon, okay. Ang tanong, bakit natin ginagawa yun? Layo ng tanong, di ba? Bakit natin ginagawa yung mission at vision natin? Bakit? Bakit kailangan natin to go and make disciples? Bakit kailangan natin mag-reach? Bakit kailangan natin mag-develop? Bakit natin kailangan mag-send? And bakit kailangan natin mag-multiply? Bakit kailangan natin i-transform yung world, communities, nations, and the world? Bakit? Dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang mga tao. Hindi lang mga tao na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa iyo. Pati na rin ang mga taong hindi nagmamahal sa Diyos at hindi nagmamahal sa iyo. That is compassion. That is our central task. To love God and to love people. Passion for God, compassion for people. Kaya natin ginagawa nyo. Alam nyo ba, may test ako ulit. Saan nakilala ang mga bagay na to? May sasabihin ako, sasagutin nyo kung saan nakilala tong mga bagay na to. Okay? Talastas Number 1, okay? Toyota. Anong Japan? Saan nakilala to? Saan nakilala yung Toyota? Sa anong bagay? Sasakyan. Napakatalino mo talaga. Saan nga naman, anong bagay? Sorry, Migs. Saang bagay? Anong bagay? So, Toyota, cars. Okay. Netflix. Movie. Yan. Nokia. Alam niyo ba yung Nokia? Cellphone. Yan. Nike. Shoes. Christians. O, di ba, nagkagulo tayo? It should be love. Di ba? Compassion. Dahil mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang bawat isa, mahal natin ang mga tao. Isang test na lang. What is Encounter ngayon? What is Encounter? What is Encounter Christian Campus Ministry Church Incorporation? What is Encounter? Encounter, mga kapatid, maganda. What is Encounter? It's not about the building na meron tayo. Encounter is not a building. It's not the facility. Kahit na ini-enjoy natin yung mga facility, may aircon, 2 pa, i-connect pa lang yung isa. Okay? May kape, may pagkain, may wifi, hindi lang binibigay yung Wi-Fi password, pero may wifi tayo.
Alam nyo, dalawa yung wifi natin pero hindi nakakaalam yung password. Hindi about doon. Not the place na pwedeng tambayan, pwedeng tulugan, diba? Pwedeng maglaro, matulog. Ayan. And it's not about the location. Malapit sa school. Sarap, di ba? Andyan lang. Tapos may pupuntahan ka. May kakalinga sa'yo. Not even yung mga masasayang activities. Encounter is not about that. It's about love for people and it's about care for people. So what is encounter? For God, and love for people. That is encounter. Yun sana yung makilala sa atin. Na pag nakakakita tayo ng mga tao na hindi nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa mga tao, nasasaktan din tayo. Dahil itong mga tao na to, hindi pa talaga sila saved. Okay, nasasaktan tayo. We feel that deep sorrow, deep compassion para sa kanila. Merong story ng isang businessman na ang pangalan niya ay Mr. Yu. Kilala mo ba si Mr. Yu? Ha? Siya yung kumanta nung... alam nyo na. Si Mr. Yu daw ay laging nag-i-stay, pupunta sa isang place, nag-i-stay sa isang hotel. At basta pupunta sa place na to, pupunta siya sa hotel na yan. At isang umaga, nagising siya, lumabas siya para mag-breakfast. At sa paglabas niya, nasalubong niya yung isang staff, naglilinis, ganyan. At binati siya, "Hello, Mr. Yu, good morning." Nagulat siya, kilala niya ako Alam niya yung pangalan ko. Sabi niya, tinanong niya, "Bakit mo ako kilala at alam mo yung pangalan ko?" Sabi nung staff, sabi niya, paggabi po kasi at natutulog na lahat, ang ginagawa namin, minememorize namin yung mga pangalan ng mga nag-i-stay dito sa hotel na to. Sabi niya, ganun ba? Galing naman. So ngayon, si Mr. Yu, elevator na, bumaba na siya. At nakasalubong niya sa elevator, paglabas niya sa elevator, nakasalubong niya yung bellboy. Di ba? Yung bellboy. Hindi ko alam kung ano yung bell. Siguro may bell na. So nakasalubong niya. Tapos, binati ulit siya. Sabi niya, "Hello po, Mr. Yu. Good morning." Gulat siya ulit. Kilala niya rin ako. Tapos tinanong niya, "Minemorize mo rin ba yung pangalan kagabi?" "Ay, hindi po. Tinawag ka lang sa akin, kaya kilala kita." So, ayan. Kilala nila ako. So, dahil natuwa si Mr. Yu, nakapag-breakfast siya, ganyan. At pagkatapos nung business niya doon, umalis na siya sa hotel na yon. Matagal na hindi siya bumalik sa hotel na yon at isang araw naka-receive siya ng isang letter. Sabi ng letter, "Hello Mr. Yu, kamusta ka na? Matagal ka nang hindi bumabalik dito sa hotel na to. Sabihan mo naman kami kung babalik ka dito sa lugar na to at mag-i-stay ka sa hotel namin. Happy birthday." Diba? Ang galing. Kilala niya. They cared for him. Ang tanong, kung babalik si Mr. Yu, ganito na lang. Kung ikaw, si Mr. Yu, di ba? Ikaw, si Mr. Yu. Kung ikaw si Mr. Yu at babalik ka sa place na yon, saang hotel ka babalik? Di ba sa hotel na yon? Di ba sa hotel na yon? Bakit? Dahil ba sa facility nila? Dahil sa mga kung anong meron sila, sa building nila, sa location nila? I believe, hindi yung mga bagay nun. Pero, dahil sa naramdaman mo that they cared for you, that they are concerned sa'yo, that dito mo naramdaman yung #I belong, #I love. Dahil they care for you. Babalik at babalik ka doon. Kamusta tayo sa encounter? May babalik pa kaya? Of course naman. Nakalungkot nyo naman. Of course naman. Kasi we love God and we love people. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, love God, love people. Ayan. So, Paul was in sorrow because of his compassion to his people.
Love will break your heart. But if that what it takes to win people for Christ, then always choose to love. Sabi mo sa akin, choose to love. Choose to love. Number 1 kanina, sincerity. Number 2, it's sorrow. Number 3 is sacrifice. Sacrifice. Siyempre, it will break our heart. Sacrifice. Sino ang nagpe-persecute kay Paul? Yung mga Jews, di ba? Sino ngayon yung mga ine-encourage niya? Di ba? Sino yung mga talagang nababurden siya? Yung mga Jews pa rin. Yung mga brothers and sisters niya. Maiintindihan natin kung may mabasa tayo sa Romans na sasabihin niya, bahala na kayo dyan, punta na kayo ng impyerno, di ba? Mamatay na kayo. Maiintindihan natin kung ganun yung sinasabi ni Apostle Paul. Pero hindi natin minsan nabasa yung bagay na yon. In fact, in chapter 8, sabi niya, nothing can separate me from the love of God, Christ. Nothing can separate me from the love of Christ. Pero dahil sa pagmamahal ni Apostle Paul sa mga tao niya, ang sinabi niya sa verse 3, sabi niya, for my people, my Jewish brothers and sisters, tignan nyo, I would be willing to forever cursed. Sige, ako na. Diba? Forever cursed and cut off from Christ. Chapter 8, nothing can separate me from the love of Christ. Ngayon naman, kahit ako na lang yung makat off. Diba? Kahit na lang ako yung ma-separate kay Christ. Basta ma-save lang ang mga kaibigan ko. Sabi nung isang quotation na nabasa ko at andito, nasa ano natin. Sabi niya, if sinners will be damned, at least let them leap to hell over our bodies. And if they will perish, let them perish with our arms, with their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, at least let them be filled in the teeth of your exertion, and let no one go there unwarned and unprayed for. Kung meron pupunta sa hell, mga kaibigan natin, mga kapamilya natin, mga tao na kapaligid sa atin ngayon, sana man lang masabi natin na before ka pumunta doon, over my dead body. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka papayag. Over my dead body. Kaya nyo ba yun? Over my dead body. Ganun yung sacrifice natin. Di ba? Pag may pupunta sila at perish, sabi niya, yung arms mo nasa ano nila, nasa mga knees nila. Naranasan niyo na to? Yung nagpupumilit kayo na ibigay sa inyo yung isang bagay sa mga magulang yun, kumapit kayo sa paa nila. Sige na, sige na mama, ganun ka na. Na-imagine niyo yun? Ganun sana din tayo, huwag kang pumunta doon, dito ka lang. Dito ka lang. Kasi mahal kita. Uy? Diba? Nakaganon tayo. And sabi niya, teeth. Ano sabi niya doon? Yung exertion ng teeth natin. Yung bang inis na inis ka na, huwag mong gagawin yan. Ha? Yung ganon. Kasi ang kulit-kulit mo. Yung ganon. Diba? Nang gigigil ka na, wag. Ang sabi ko sa'yo. Diba? Punta tayo sa bahay, may ganon eh. Ganon ba tayo as Christians? Meron tayong sacrifice. The question is, how far are you willing to go to see your friends come to Jesus? How far? Gaano mo? Ano yung sacrifice na ibibigay mo sa kanila? Anong sacrifice na gagawin mo para sa kanila? It will break your heart. Sabi niya, yung bagay na yon andito lang sa puso ko, sabi ni Apostle Paul. And it breaks my heart. I will trade my salvation for their salvation. Of course, hindi mangyayari yun. Napupunta si Paul sa hell para mapunta sila sa heaven. Hindi mangyayari yun. Pero, ang question is, saan aabot ang pagmamahal mo? Sacrifice.
If that is what it takes to win people for Christ, sacrifice. And number 4, malapit na tayo matapos. Share your broken heart. Kanino share? Sa mga brothers and sisters na. Mga taong malapit sa Kanya, nakapaligid sa Kanya. Do you even share the gospel sa mga taong nakapaligid sa iyo? Sa boyfriend, girlfriend mo? Sa mga kapatid mo? Sa mga magulang mo? Na-share mo na ba yung broken heart mo? Diba? Paul's deep love for Jewish brethren teach us a crucial lesson on how to win lost people. Ito yung strategy ni Apostle Paul. He start by sharing his broken heart for his own people. Yes, they were sinners. Yes, they rejected Christ. Yes, they are guilty. But Paul doesn't start there. He begins by sharing his great love and great respect for others. Nabasa niyo na yung quote na to? Sabi niya, no one cares how much you know till they know how much you care. Ang mahirap kasi, minsan, Christian tayo, kala natin, ang dami nating alam, kala natin whole, di ba? Kala natin, nasa tama tayo lagi, ganyan. Nasa tama naman tayo lagi. Pero, no one cares how much you know until they know how much you care. Start with caring. Start caring for people. Start loving people. And they will understand kung ano yung sinasabi natin sila. Paul saw the best sa mga tao, not the worst. And gusto ko lang baliktarin yung sitwasyon. Baliktarin natin. What if tayo naman nung nasa side nung mga side of Paul's brothers and sisters? Diba? I want us to look sa puso natin. Is Christ really in your heart? Isipin natin. Given all these privileges, mababasa natin, pakibalik lang yung slide, kapatid. Mababasa natin sa verse. Ayan, sabi niya, Abraham, Isaac, and Jacob are their ancestors. Pakibalik. Ayan. Konting balik lang. Konting balik lang. Sige pa, isa pa. Yan, Roma, isa pa. Balik. Yo. Baliktarin natin ang sitwasyon. Baliktarin natin. Ayaw bumalik eh. Yan. Ayaw bumalik. Pero baliktarin natin. Paano kung ikaw yung nasa side ng mga brothers and sisters ni Apostle Paul? At binigyan ka na ng privileges. Sabi niya, si Jesus Christ, Diyos yun. Bakit nireject nyo? Diba? Nasa sa inyo na yung mga promise. Nasa sa inyo na yung temple. Nasa sa yung mga bagay na to. It's your privileges. Pero bakit nireject nyo pa rin? Parang kagaya natin sila. Andito ngayon, marami tayong opportunity to know God, to have the opportunity. Ang dami nating opportunity to live a life na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para makinig, to know the Word, and to hear the Word, and opportunity to change our life, opportunity to accept Christ sa buhay natin at siya magari sa puso natin, and to change yung destination natin at maiba yung saan tayo pupunta. May opportunity ka. Sa lahat ng mga opportunity na yon, sa lahat ng mga special na opportunity na yon, privileges, what keeps you in having Christ in your heart? Anong ginagawa mo? Bakit wala pa si Christ sa puso mo? Bakit nire-reject natin? Will you be like the Jews na nireject si Jesus Christ? The reason, mga kapatid, na ma-break yung puso natin for the lost people is the Savior's love. The Savior's love. Christ's love. Christ's love, Savior's love, is sincere, it's sorrowful, it's sacrificial, and it's seeing the best
in us. Seeing the best in us. At lang mga bagay na to, sincere, sorrowful, sacrificial. It cost Him na magkaroon ng broken heart. A body beaten. A crown of thorns, rejection, shame, crucified, at hanggang sa mamatay. How far will you go para sa pagmamahal mo? What does it take to win lost people for Christ? Be broken-hearted like Jesus, like Paul. Tanungin natin sa sarili natin, mga kapatid. Are you broken-hearted for those who don't know Jesus? Or busy ako eh. Wala akong pakialam sa kanila. Wala akong time sa kanila. Or hindi mo lang sineseryoso kung sila sa pupunta. Kung anong mangyayari sila sa kanila. Are you broken for those who do not know Christ? Are you broken over your closest friend and family members? Diba? May mga kaibigan tayo. May family tayo. May friends tayo na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Anong ginagawa mo sa kanila? Si Paul, umiyak siya para sa kanila, ipinag-pray niya, at nag-suffer. Suffer, hindi lang suffer para sa kanila. Are you broken heart? Are you heartbroken or over those na enemy mo? How about sila? Mga ayaw sa'yo. Hindi pa nila nakikilala si Lord. And the last, are you broken, heartbroken, over the state of your soul? Kamusta yung soul mo? Kamusta yung puso natin? How is your heart? Is it right with God? Are you willing to be broken-hearted to win souls for Christ? Are you willing? Because this is how God showed His love sa bawat isa sa atin. He died for you. So, are you willing, mga kapatid, to be broken-hearted? To win lost people for Christ? Are you ready? Ready? Because we love God and we love people. We are willing to be broken-hearted, to win them for Christ. Amen? 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 Be broken-hearted. Pakisabi sa iyong katabi, mahal kita, break my heart. Pakisabi mo, mahal kita, break my heart. Okay, let's pray. Let's pray.